Alam nyo ba, na-curious ako sa book na ito. I'm with Miss Amy, the Lola Cuentosera herself. At siya po ang author nito. That day, my Kifi died. Yes, Miss Bebing is here. Sa mga tumatanggap ng pera. New Lucky Me Special Chicken at Chicken. First of all, nung nakita ko to, syempre natawa ako. Medyo kikay-kikay din kasi ako, ma'am. Kaya talagang sabi ko, what is with the book? So, ma'am, ano ang meron sa libro nito na talaga namang babasahin nila? Ayun! Hello! Ako po ang inyong Lola Cuentosera, ang lola niyong daldalera pero hindi naman masyadong chismosa. Konti lang. Siya po ang legit. Chismosa, chinismis agad yung libro. Sabi ko nga po kanina nagtitinda ako dito sa MIBF. Gusto niyo po bang makilala ang iba't ibang uri ng kipi? Meron pong kipi na na-scam, merong kipi na nasaktan, may kipi po na nananakit, yung kipi po niya ay malapit ng mamatay. Okay. Yun yung premise ng story. So, it represents something po ba yung kipi? Yeah, because po, Lola Cuentosera ako, and I'm literally Lola. And kami po, I don't know how old you are. I think you're young. I'm young but not so old. So, naka-experience ako ng, parang may something weird sa akin. Yeah. So, pagpunta ko po sa aking OB, peri-peri. Peri-peri menopause. That's it, So, okay. vaginal atrophy. So, ang style ko kasi, Miss Mench, kapag umaano ako, may pinagdaraanan ako, dinadaan ko sa pagsulat ng novel. Para lang coping mechanism. So parang yun yung story niya. Pero wholesome. Yes. Malinis. Then, there's like parang health-related, no? Para siya pong pinaghalong psychology, biblical principles, and truly overcoming struggles. Kasi pwede ko namang yung bida na diagnose ng cancer. Diba usually ganun yung mga bida. Yes. Or pwedeng yung bida iniwan ng jowa. Pwedeng ganun. Kasi diba sa bida kailangan may sugat. Sabi ko, gawin ko rom-com, yung bida, mamamatay ang kifi. Ang problema dalaga pa siya. Grabe, guys. Ay, women, you must get this. I'm telling you right now. And then, may dumating po na yung mga lalaki sa buhay niya, na isa po doon ang bubuhay ng kanyang kifi. Amazing. Parang mamomotivate ulit si Kifi ba na parang from being preserved kimchi, pwede na po siyang ihain. Ayun. Pero, with godly principles. So, yun medyo secret. Napaka-interesting. Kasi kung challenge ako sa'yo, Sige, ma'am. I want you to read the first page. Okay. Tingnan natin kung magaling kang reader. Tingnan nga natin. Ayan. Okay, kahit ito lang. Okay. Basahin ba natin sa kanila? Yes. Okay, out loud daw. Okay. Kifi kong mahal, wag kang mamamatay. Your kifi is dying. Paulit-ulit na umuugong sa utak ko ang boses na yon. Parang sirang plaka na walang pakundangan kahit nakasalukuyan akong nakabukangkang sa lamesa ni Dr. Daisy. Ang maliwanag at malamig na klinika niya ay nangangamoy alcohol, baby powder at kalamidad. Nakafocus siya sa pagpapaliwanag ng konsepto ng vaginal atrophy, habang ako na may naka-frozen sa posisyon na parang nakahaing lechon para ihanda sa malupit na tadhana. Parang gato ko noon nung chinecheck ako. Okay, parang eksena sa teleserye na may dramatic music sa likod.
Sa loob ng klinikang may beige na dingding at frame diploma na may cum laude pa, parang ako lang ang may kasalanan kung bakit humina ang aking kifi. Halos ilagay ko ito sa pedestal at ihandog sa tambanan ni Bathala para lang pagkaingatan ko ng husto. Tapos ganito, ay basahin nyo! I love it! Alam mo yung mami, nung binabasa mo, wait, as kikay as me. Na-visualize mo ba? Yes. Experience mo yun. Exactly. And a lot of women kasi hindi aware. Yes. Yeah. Hindi nagpapacheck din sa OB. So, maraming twist. I'm so excited to read this. Ang galing-galing ng boses niya mag-read. Ang ganda. I used to kasi talaga mami sa mga reading like kaya siguro naging artista din sa mga declamation contest ganyan. Kaya nga madaldal tayo sa live stream tayo, di ba guys? And so isa pang nagugustuhan ko yung the way it was written, very friendly. Ngayon ko lang siya nakita, parang na-struck talaga ako dun sa title pa lang, The Day My Kifi Died. Ano yun? Anong meron? So, maki-curious. Yung building ng curiosity, mama, no? Oo. Nagulat nga ako, Miss Mench, kasi ano siya, paubos na. Konti lang po yung printing ko kasi nga, launch lang. Book launch lang. Tapos sinabihan po ako na low stock na. Wala na po ako. Baka sa susunod na ulit na. Ayun. Pero yun, nandito meron pang konting-konting kopya sa MY. Ilang taon nyo ginawa to, ma'am? Or buwan? Yung mga previous books ko matagal, pero dahil sanay na ako magsulat ng novel, this is 2 weeks. With the publishing? Publishing, kasama na publishing, edi parang 1 month. Guys, something to really get that, no? Do you have any other events, Miss A? Meron po ako, usually nagtutalk po ako sa mga churches about mental health. Kasi mental health ito mental health and Christian values. Yun yung advocacy ng Lola Cuentosera. So, meron po akong talk sa church, lalo na po yung mga Christian na nag-i-struggle with mental health. Iniisip nila kulang ba ako sa faith, kulang ba ako sa dasal. Hindi, kulang ka sa masustansyang pagkain. Akala ko may kulang sa Kulang ka sa... Exactly, kasama rin yan doon na kailangan lang ng pagkain ng kifi na masustansya. So, yun po. And meron po akong talk sa Occidental Mindoro. Wow, DepEd po yun para sa mga grupo po ng mga teachers. Meron din po ako sa Cebu at sa Leyte po next month. Para naman po yun sa mga, sa governors po doon, mga empleyado ng gobyerno. At meron po akong sa 4-piece, mga parents po ng 4-piece, 3rd week naman po ng October sa Toliahan Church naman po yun. Siyempre, lagi po ako nasa STI College Muñoz EDSA dahil doon po ako nagtatrabaho at nagpa-publish po ng mga libro. Grabe, ma'am. Thank you for your time. Sobrang busy. Pero eto, nabigyan tayo ng oras at wala pa masyadong pumipila today pero kahapon daw. Naku. Kung gusto nyo kuhanin to, you can check Lola Cuentosora page. Okay? Sa Facebook. May YouTube kayo, ma'am? YouTube, Facebook, TikTok. Instagram. All social media. Okay? Alright. Thank you so much. Congratulations again, ma'am. Salamat. Goodbye po sa inyo mga Kiwi Freshness. Overload!